Okay, ngayon, yung pangit. Hindi ko po maintindihan dito sa mga to, no? Nagpapaka-obvious kayo, nasaktan ka pa sa pangit kaysa sa maleta. Ang tindi mo talaga. Galing. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, pili ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. Ano mo, may freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman... Okay. Tignan nyo sinasabi ni ano, no? Yung nung sinabihan daw siya ng pangit, kaya yung mga nagsabi ng pangit, yun daw ang sinungaling. Tignan nyo naman, no? May kahawig pala to ni ano. Kahawig pala to ni Granada, no? Eto, wala kang ganong filter dito, Auntie Claire. Nakikita po yung hitsura ninyo. Okay, alam po ninyo, kahit po hindi ka kagandahan sana, kung saksakan ka naman ng talino, napapawi po yung hindi kagandahan, no? Pero ito yung masasabi natin. Hindi raw po ugali, bastos daw yung mga taga-Canada na nagprotesta sa kanya, nagsalita, minura sila. Bastos. Ano ba ginagawa ninyo sa mga Pilipino? 'Di ba? Yan po ang mararamdaman ninyo. Hindi nyo lang maramdaman yan sa Pilipinas dahil sa sobrang dami ng gwardiya nyo. Pagpunta nyo sa event, wala na kayong ibang makikitang Pilipino. Pumunta po kayo sa totoong Pilipinas. Mamalengke ka, Auntie Claire. Pumunta ka sa kung saan may mga tao. Yan din po ang mararanasan mo, Auntie Claire. No, yan yung sinasabi namin sa inyo na kahit saan kayo magpunta, hindi nyo na maliligtasan yan. Tuloy po natin. Bastos ba mga Pilipino? Ganyan po ba ang kabastusan? Hindi po ako naniniwala na bastos sa mga Pilipino. Kaya lang sumobra na kayo. Sumobra na sa pagnanakaw, sumobra na sa pangwawalang hiya. Yung sigaw na Duterte, bring me home. Yun po, alam po ng mga matatalinong Pilipino yung ginawa ninyo kay Tatay Digong. Tuloy po natin. Naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami, ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumaga, sa kanya yung hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, Alam mo, yung sinasabi mong iniidolo at sanay sa violente, buong Pilipinas yan, Auntie Claire. Subukan nyo maglakad sa buong Pilipinas, ganyan na mangyayari. Hindi kayo natatakot, takot kayo. Nagsumbong nga kayo sa pulis eh. Kaya lang akala nyo, yung mga pulis doon, katulad dito na kikilalanin kayo. Ang kinikilala doon, citizen sila doon, marami doon. Nagtatrabaho doon kayo, mga dayo rin kayo pare-pareho. At pinahalagahan yung karapatan ng malayang pamamahayag yun. Hindi katulad dito, kaso agad. God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Diba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Ano ho yung... Ayun yung malupit. Na sa ngayon, nagbabayad? Na sinabi ni Auntie Claire. Okay. Sa tingin ko, yun po yung pinakamalupit yung na sinabi ni Auntie Claire. Sabi niya, kung ganyan ang ugali yung mga Pilipino, hindi pa rin kayo uunlad. Auntie Claire, baka hindi mo alam kung sino yung sinasabihan mo. No? Mga taga-Canada yun. Malalakas kumita. Oy, mga taga-Canada, hanggat kayo daw po ay idolo nyo si Tatay Digong, hindi kayo uunlad. Yan ang sinabi ni Auntie Claire.
Auntie Claire, siguro ngayon mararanasan nyo na. Kala nyo, yung sinasabi mong hindi naman ugali ng Pilipino yung mambastos, correct, tama ka riyan. Pero wala na po kaming magawa eh. Kitang-kita po namin, no? Kitang-kita po ng mga Pilipino saan man parte ng mundo kung paano nyo po binastos yung Pilipinas, kung paano po pinagnakawan. Hindi nyo po madidinayan dahil si BBM mismo ang nagsabi na laganap ang korupsyon dyan sa flood control. Kung paano nyo pong pinaikot na ang paraan nyo po, ang paglutas po ninyo, magtatayo ng ICI, ha? Pero yung tunay na nag-iimbestiga na si Marcoleta, kakasuhan ninyo. Yung totoong naglingkod sa bayan, si Tatay Digong, pinakulong ninyo sa dahig. Yung anak niya na Vice President, na dahilan kung bakit nanalo si BBM, sinasampahan ninyo ng walang kakwenta-kwentang mga kaso, gawa-gawang kaso. Hindi nga nyo masabi na magnanakaw si BP Sara eh. Hindi nyo nga masabi kung magkano yung ninakaw eh. Tama, Auntie Claire. Likas na magalang ang mga Pilipino. Pero sinagad ninyo eh. Wala nang magawa ang mga Pilipino. Yung ginawa po ng mga nasa Canada, tuwan-tuwa po yung mga Pilipinong narito. Kasi hindi po namin magagawa yan sa inyo dahil hindi naman namin kayo nakikita. Hindi naman kayo nagpupunta sa mga rally. Subukan mong pumunta sa rally, hindi lang yan ang aabutin ng salita. Yung salita niya nang aabutin nyo. Tama. Lubos na magalang ang mga Pilipino, magalang sa batas, magalang sa mga pinuno. Pero kung kayo naman po ang namumuno, no? Kung kayo po ang namumuno sa amin, na yung magandang namuno, katulad ni Tatay Digong, yung pong paglaban ni Tatay Digong sa droga ay minamasama ninyo. Yun pong pagiging kriminal ng mga bata dahil sa batas ni Kiko ay pinupuri ninyo. Wala kayong ginagawa hanggang ngayon. Hinahayaan nyo pa rin na manatili yung batas na para maging batang kriminal. Sinagad na ninyo sa pagnanakaw, sinagad na ninyo sa tapos lahat po ng mga kritiko ng gobyerno, mga kakampi ng mga Duterte, ipinakukulong ninyo. Sampalataya kayo. Pinaglalaroan kayo o kayo ang naglalaro sa ICC. Hindi ko na tuloy alam kung sino po ang naglalaro sa atin, yung ICC ba o sila yung naglalaro sa ICC. Pare-pareho kasing ugali eh. Yung ICC po, tignan nyo yung chief prosecutor nyo. May kaso. Kaso ng makamundong kaso. Yan, pare-pareho. Alam nyo, hindi ko po maintindihan. Siguro, magkaibigan o magkamag-anak po yung utak ng magnanakaw at utak ng isang mga manyakol. Sama-sama sila eh. Yung mga manyakol, mga magnanakaw din. Di nyo ba napuna? O, yung mga magkapatid na batang robas. Magkapatid na robas boys. Tignan nyo naman po. Tip na tip pa lang. Kaya nang bumuhay ng isang taon ng isang tao. Isang tip lang sa magdamag. Si Arn. Oh. At saka yung mga nababalitaan natin, si Laila de Lima. Oh. Talagang iisa po yung hilatsya nila eh. Pare-parehong mga... Yan po yata yun eh. Hindi ko alam hindi ako doktor. Pero dapat may mag-aral niyan eh. Oh, yan din po sa ICC. Yung kanilang chief prosecutor na si Karim Khan ay mahilig din makipagkan. Yan po ang kaso. Manyakol din. Hindi po natin. Tapos, kaya sila, ang bastos pa yung mga taga-Canada.
Yan na lang nga ang nagawa sa inyo dahil magagalangin pa rin. Magalang pa rin po sa batas. Within the bound of law. Sinasabi nyo bastos yun? Normal po yun. Dito lang naman sa Pilipinas na bawal mong pagsalitaan ng masama yung mga gumagawa ng masasama eh. Dito po sa Pilipinas, putya, pag ginawan mo ng masama yung pag sinabihan mo sila, may kaso ka agad. Oh, nakita nyo doon, pwede pala yun sa aktual. Hinayaan lang sila ng pulis. Sumbong pa kayo sa pulis, kala nyo huhulihin sila. Oh, hinayaan lang sila. Pwede kayong magsalita ng gusto nyong sabihin. Pwede nyong i-video. Oh, pero wag nyo silang pipigilan. Di naman kayo pinipigilan eh. Alam po ng mga nagprotesta doon yung karapatan nila. Ang karapatan po, putang tindi nun, no? Hindi raw po uunlad yung mga Pilipino na yun. Maunlad na sila, Auntie Claire. Baka mas malaki pa bahay ng mga taga-Canada dito sa Pilipinas kaysa sa'yo. Hindi raw kayo unlad mga taga-Canada dahil mga bastos daw kayo, sabi ni Auntie Claire. Ganyan po mang insulto to. Sinasabi mo, hindi naman ugali ng mga Pilipino. Eh yung ugali mo, ganyan ba ang ugali ng Pilipino? Auntie Claire? Yang walang katapusan, nakakulong na yung tatay digong namin. Siya pa rin ang sinisisi mo sa lahat. Yan ba ugali ng mga Pilipino yan? Hindi po ugali ng Pilipino yan. Yung mga Pilipino po, likas po sa atin yung magagalangin lalo na po sa mga matatanda. O, kaya yan, eto sana ang tumimo sa utak mo. Kita mo, mamamayat na rin yan si Auntie Claire. Marirealize niya, may talino naman ng konti yan eh. Marirealize niya, ganun pala ang reaction sa amin ng mga Pilipino. Paano kaya yung mga Pilipino pa rito sa Pilipinas? Subukan mo maglakad sa Divisoria. Pakilala ka ron na ikaw si Auntie Claire. Sa Quiapo, punta kayo doon. Baclaran. Para makita nyo po kung ano po ang pananaw sa inyo ng mga Pilipino. Grabe. Ganyan po, kaya tuwan-tuwa po kami sa ginawa po ng mga Pilipino-Canadian o mga Pilipino sa Canada. Congratulations po. Pinakita nyo lang na kayo talaga yung mga bayani. Tapos insultuin mo na hindi aasenso. Auntie Claire, baka nakakalimot ka po. Paalala ko lang sa iyo, ang bumubuhay na lang po sa Pilipinas, ang nagpapasok na lang po ng yaman ng Pilipinas, sa Pilipinas, wala po tayong foreign investors. Kahit po magpabalik-balik kayo kahit sa bansa, walang papasok na foreign investors dito. Ayan. Nakaka-proud po rito, mas marami po yung tao sa labas na sumisigaw ng Duterte kaysa puro sa pumapalakpak kay Marcos dun sa loob. Imaginein po ninyo, nakipagkita ang presidente sa mga OFW, mas marami yung sumisigaw ng Duterte sa labas. Hindi po sila mga DDS talaga eh. Talagang napuno na lang tong mga Pilipino na to sa sobrang pagnanakaw o Swedish krona pala yun. Maraming salamat po sa pagbibigay po ng krona, Swedish krona. Okay, punta na.